At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nayanig ang mundo ng politika matapos kumalat ang balita sa social media na umano'y pinatumban na raw si Zaldico, bagay na agad umani ng matinding reaksyon mula sa publiko. Ayon sa mga kumakalat na post, ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang idinadawit sa aligasyon, subalit wala pang anumang opisyal na ulat mula sa pulisya o otoridad na magpapatunay na may naganap na ganong insidente. Agad namang nilinaw ng mga source na malapit sa Malacanang na ang naturang balita ay pawang espekulasyon lamang at walang sapat na ebidensya. Giit ng mga opisyal, delikado at irresponsable ang pagbibintang sa sinuman, lalo na kung walang kumpirmasyon mula sa mga otoridad. Patuloy umano ang verifikasyon upang linawin kung saan nagsimula ang naturang impormasyon. Sa gitna ng kaguluhan, umugong din ang balitang may pahayag umano si the Senate President Tito Soto na sinisisi raw ang kampo ng mga Duterte sa paglala ng tensyon at pagkalat ng umano'y maling impormasyon. Gayunman, ayon sa mga malalapit kay Soto, wala rin umanong formal na pahayag ang dating senador hangil sa naturang issue at mariin nilang itinatanggi ang mga ipinapakalat na quotes sa online platform. Samantala, patuloy ang panawagan ng mga eksperto at opisyal na publiko na maging mapanuri sa mga balitang nababasa sa social media. Paalala ng pamahalaan, ang pagkalat ng hindi beripikadong impormasyon ay maaaring magdulot ng takot, galit at pagkakawatak-watak ng mamamayan. Hanggang sa oras na ito, hinihikayat ang lahat na umasa lamang sa opisyal at mapagkakatiwalang ulat mula sa otoridad. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pero hindi naman daw direkta eh. Pati po si Senator Sani Angara na ngayon ay DepEd Secretary, aba ay nadawit na rin po dito. Ay anytime, sabi din daw ay magbibigay ng kanyang statement sa Secretary Sani Angara ukol sa isyong ito. Naglabas din po ng statement, mamaya babasahin po namin ang statement ni Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla, no ha? Ukol doon sa pagkakabanggit din po ng kanyang pangalan. Kasi doon sa statement po ni Yusek Bernardo, mga kababayan, detalyado eh. Yung kay Jinggoy, Senador Jinggoy, at saka kay Senador Bong Revilla. Well, alam naman ata ng marami na si Yusek Bernardo ay noon pa man po, eh kakilala talaga. Ano ha? Ni na Senator Jinggoy at saka ni Senator Bong, eh di lamang natin alam na aabot pala sa ganito ang usapan. Ano ha? Aabot pala sa ganito ang sitwasyon. Ayan. Pwede ba natin hapyawan? Ano na ang sitwasyon ngayon sa loob ng Senado? Ano ha? Ano to? Recess ba ngayon? Wala. Ayun. Recess ngayon daw ho sa Senado. Ano ha? Sabi ko nga sa inyo, mukhang nawala eh. Nawala po yung interest ng ating mga kababayan sa pagdinig ng Senado sa araw na ito. Ang sabi pa naman ng Senator Ping Lacson, na ngayon po ay paus na paus din. Pati boses si Senator Ping Lacson mukhang hindi nakisama no? Meron daw pong mga surprise witnesses, at ang inaantabayan sana natin ay ituhong si Orly Gutesa kung haharap ba. Mukhang hindi po. Ang sabi nila, ang iniimbitahan dapat na magsasalita via Zoom ay ito po si Congressman Saldico. Pero sa halip na magsalita po via Zoom, dyan po sa pagdinig na ito, kahapon ay nagpalabas po ng pahayag si Atty. Roy Rondain, na hindi po makaka-join via Zoom si Congressman Saldico sapagkat meron daw pong medical procedures na gagawin sa kanya. Pero sa halip na gano'n na nangyari, ito na nga po ang ating binabanggit. Ano ha? Ano ba ito? Sinadya ba ni Congressman Saldico sa araw na ito gawin yung kanyang recorded statement na yon? Ngayon pa naman na nag-resume ang hearing ng Blue Ribbon, at ngayon pa naman, Kuya at Irma, na birthday po sa araw na ito ni Speaker Martin Romualdez. Nako, happy birthday, Tambaloslos!
May you all have the bad luck in life in the world. Bad luck, birthday mo. Lumabas yung best friend mo. Sabi niya, isa ka talagang yung pinsan mo kayo, mga kawatan, mga magnanakaw. 100 billion, di ba? Ito ba ang kanya pa-birthday kay Speaker? Ha? Mabigat, kaya sabi ko nga sa inyo, mukhang marami pong nayanig sa statement na ito. Pwede ba natin ipanood? Ito huy again, sa mga nagtatanong, ipanunod namin sa inyo, alang-alang po sa kabatiran ng marami, baka iba'y hindi nakapanood sa social media, Pero ito po, official, galing doon sa mismong Facebook page ni Congressman Saldico. Wala pong nagsasabi na ito ay AI, fake, o ano pa man. Hindi po, walang ganon, mula po kanina nang ito'y lumabas, halos sinasabi nilang ito po ay totoo, authentic. Mula po sa mismong media page ni Congressman Saldico. So, safe tayong ilabas ito. Ayun, alam na naman ng marami. Baka ilang minuto lang ito, Part 1 lang daw ito Part 1. Ilang minuto ba ito? Almost 5 minutes. O sa kabatiran po ng marami, baka hindi pa po ninyo narinig sa mga nasa probinsya, yung mga nasa abroad, wala pong access sa social media. Ano ba? Ano ba itong pasabog ni Congressman Saldico? Sige nga po, panoorin natin. Banat! Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po Kaya po nyo, ulitin lang natin mga ka-reaction kasi marami pang hindi nakapanood sa ating mga kababayan. Pero dito, happy birthday, Tamba! Happy birthday! Wala kayong Merry Christmas! Congressman Saldico. Sige nga po, panoorin natin. Banat! nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Nako mo! Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko
kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yun po, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Ano ha? Kayo na po, baka limi-limiin na ninyo ang mga... Hey, magbigay ka! Magbigay ka, sir! Anong limi-limiin? Lilimiin talaga namin yan. Sinabi niyan ni dating congressman, dati pong representante na ako Bicol Party List, Saldico. Hanggang ngayon po, mga kababayan, ay wala pang sagot ang mga personalidad na nabanggit ni Congressman ko. Una po, Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, wala pa pong sagot. DBM Secretary Mina Pangandaman, nabanggit din po ang kanyang pangalan. Sinisikap din po natin na makapagbigay ng kanyang reaksyon. Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin ba, saan ito nagtatrabaho? Kamag-anak ito ni E.S. Bersamin, si Adrian Bersamin. Wala pa rin pong statement ukol sa bagay na yan. Sino pa ba yung mga nabanggit na pangalan? Well, gaya nga po ng nabanggit ko sa inyo, hinihintay natin ang press con mula po dyan sa Malacanang at ina-expect natin na maglalabas po na official na pahayag o reaksyon ang Malacanang sa mga nabanggit na ito. Ayan. Malacanang tayo? Yan. Punta tayo ng Malacanang. Malacanang, panoorin po natin. Ito na po yung Malacanang. Magsasalita na yung Malacanang. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Tama, los! RTBM.
Sige. Ang humarap po mismo, mga kababayan, PCO Secretary Dave Gomez po mismo, ha. Akala ko si Auntie Claire. Yan po mismo ang nakikita nyo po na magpe-press con ngayon at sasagot ay si Secretary Dave Gomez. At ano ba ang kanyang official statement? May kinalaman po sa bagay na ito at direkta nga ba sasagutin? Pakinggan na natin. Completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of DBM. Yun lang? Wala na? Yun lang? Wala na? Si Auntie Claire, tawagin niyo si Auntie Claire. Papasukin si Auntie Claire. Excited na yan. Tagapagsinungaling. Papasukin natin yung tagapagsinungaling ni Bongbong Marcos. Oy, Auntie Claire, malapit-lapit na matapos yung trabaho mo dyan. Ito, pangandangan. Nabanggit ang pangalan. Lagi tayo, ano pangalan ng pangandangan? Yung DBM. Ito na, pangandaman. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's budget. Walang problema dyan. Yung 100 billion, sinabi na nga ni Saldico pagtatakpan mo pa Pero pibayaan kitang magsalita bago ko tawagan si BBM kung kailan siya bababa. Oy, Papa Maron! Out! Resign! Ano pang hinihintay mo dyan? Bulok ka na! National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank O you. syempre, pag may utos si Bongbong Marcos, sabi nga ni Saldico, ang utos ng hari ay hindi mababali. Pag nagsinungaling ka, pangandaman, pag nagsinungaling ka, ma'am, ayusin mo. In-explain na nga ni Saldico, di ba? Sangkot kayo. Secretary Dave Gomez and Secretary Amina Pangandaman. We now have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Ito na po. Simulan na natin ang putak. Tagapagsinungaling na Malacanang, welcome back. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Wala na po yung ginawa po ni Bongbong Marcos kahapon. Nawala na po ng saysay, di ba? Nawala na ng saysay. Si Auntie Claire, ito, nawala tayo Napindot ko kasi malikot yung kamay ko di ba? Parang si Bongbong Marcos lang malilikot yung kamay. Have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag
ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili. Hindi, lumiliit din ang mundo ni Bongbong Marcos. Pati yung mundo mo, kayo dalawa, magtanan na kayo. Doon sa Hawaii kayo pumunta, Hawaii. At mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, karakter dito, siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na nandun na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang na, Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, sold na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao dun? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung beses na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niyo lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. ganun po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Morning, Gob. Bernard po. PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak ito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan ito. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ng mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope
para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. apo, Kung makisama siya sa administrasyon, hindi. That's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Bago naupo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Dapat unahin niya yung priority, yung mga nangyayari.